Pagkatapos na itapon sa probinsya sa loob ng 10 taon, pagka-uwi ko pa lang sa bahay, ninakaw na agad ng kapatid ko sa ama ang kwintas ko. Mabait ko siyang pinayuhan. Iyan ay bigay ng mapapangasawa ko. Siya ay sobrang galit na tao, kaya mas mabuti na huwag mo itong kunin. Ngumisi lang ng mapanlibak ang kapatid ko sa ama, si Tamnim An, at sinabi, "Isang hamak na probinsyano lang naman yan. Tingnan natin kung paano siya magwawala." Kinabukasan, sa paaralan, hinawakan ni Chunguan, ang prinsipe ng mayamang pamilya, ang leeg ni Tamnim An at galit na sinabi, "Kahit ito pa, hinintuan mo. Nakita ko ang takot sa mga mata ng kapatid ko sa ama. Kaya nagkibit-balikat lang ako at sinabi, sabi ko na sa'yo, baliw siya." Ako si Tamgyan, ang tunay na anak na babae ng pamilyang Tam. Noong 8 ako, hinintuan ng nanay ko ang mukha ng puting buwan ng aking ama, si Nanin, gamit ang kutsilyo nang siya ay pumunta para mang-istorbo. Sa kasamaang palad, nadulas ang nanay ko mula sa hagdan at hindi na naabot ng ospital bago siya nawala. Itinapon ako ng tatay ko sa probinsya. Sa loob ng 10 taon, iniwan akong mag-isa. Sa panahong yon, muling nagpakasal ang tatay ko. Dinala ang kanyang puting buwan, si Nanin, at ang anak nitong si Tamnim An sa bahay ng pamilyang Tam. Ngayon, ipinapauwi na nila ako. Pagdating ko sa bahay, nakita ko agad na kinalkal ang aking mga gamit. Pinunit ang mga damit ko, ginutay ang mga libro ko, at winasak ang mga larawan ko. Ang mga kasambahay ay naglilinis ng kalat, habang si Tamnim An, ang may kagagawan ng lahat, ay nakaupo sa sofa, ngumunguya ng gum at nilalaro ang kwintas ko. Ngumisi siya ng mapanlibak, "Tamjian, huwag mong isiping dahil bumalik ka rito. Ikaw pa rin ang prinsesa ng pamilyang Tham." Nang makita ko ang kwintas sa kamay niya, inilahad ko ang aking kamay. "Ibalik mo sa akin. Isa lang itong simpleng kwintas na may nakabitin na ibong yaris sa kahoy, nakatali sa itim na lubid." Tiningnan ako ni Tamnim An. Pagkatapos ay iwinasiwas ang kwintas sa kanyang daliri. "Ganoon ba kahalaga? Kung ganoon, lalong hindi ko na ibabalik. Gusto ko ito, kaya akin na ito." Nakita ko ang pagmamalaki sa mukha niya, kaya mabait ko siyang pinayuhan. Iyan ay bigay ng mapapangasawa ko. Baliw na baliw siya, kaya pakikalam ko sa'yo, huwag mo itong kunin. Tumawa si Tamnim An na parang narinig niya ang pinakanakakatawang bagay sa mundo. Humalumbay siya sa sofa, tumawa ng malakas, at pagkatapos ay humalakhak, "Tamjian, 10 taon kang nakulong sa probinsya. Hindi naman sa ibang bansa ka nagpunta. Sino ang mapapangasawa mong iyan? Isang probinsyanong magsasaka o magbubukid? Tingnan natin kung paano siya magwawala." Biglang may narinig kaming galit na boses mula sa hagdan. "Anong ingay yan?" Napatingin ako at nakita ko ang tatay ko, si Tam Kientoyen, kasama si Nanin. Ang mga itim na mata ni Nanin ay nakatitig sa akin, at sa dating magandang mukha niya ay may isang lumang peklat sa kaliwang pisngi obra. Maestra iyon ng nanay ko, at sa tingin ko, talagang matagumpay iyon. Walang gaanong sinabi si Tam Kientoyen. Ipinapunta lang ako ng kasambahay sa aking kwarto, na parang ang isang segundong pagtingin sa akin ay nakakabuwisit na sa kanya. Maliit ang kwarto ko, madilim, at dating imbakan. Inilipat ng kasambahay ang mga sira-sirang gamit ko at binigyan ako ng bagong uniforme. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, dinala ako ng driver sa bagong paaralan na inayos ni Tam Kientoyen. Pagpasok ko sa klase, nakita ko agad si Tamnim An na nilalaro ang kwintas sa kanyang leeg habang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Nang makita niya ako, tumayo siya at ngumisi. "Mga kaibigan, ito ang ate ko." Ang nanay niya, baliw. Hinintuan ang mukha ng nanay ko, kaya naging ganito ang nanay ko. Ano kaya ang magiging itsura ng isang hinintuan ng baliw? Hindi pa natatapos ang sinasabi niya, nang biglang pinutol ng isang malamig na boses mula sa likuran. "Sino ang hinintuan mo?" Malamig ang boses, puno ng babala at galit. Biglang tumahimik ang buong klase. Nakakatakot ang katahimikan. Nanigas si Tamnim An, dahan-dahang lumingon. Ang lalaking nakatayo roon ay tinitigan siya mula sa itaas. Matalim ang mga mata at napapalibutan ng malamig na aura. Ako, nataranta si Tamnim An.
Hindi alam kung paano siya nagpagalit sa nakakatakot na prinsipeng ito o kung bakit biglang napunta rito si Chungoan kahit na ang eskwelahang ito ay para sa mga anak ng mayayaman, ngunit hindi kailanman nagpapakita ang mga nasa bilog ni Chungoan sa lugar na ito. Tinatanong ko ulit, sino ang hinintuan mo? Malamig na tanong ni Chungoan. Nakapako ang mga mata sa kanya. Patawad po. Natakot si Tam Niem An at agad na yumuko para humingi ng tawad. Ang kwintas sa leeg niya ay nahulog na nagpapakita ng isang ibong yari sa kahoy. Sa isang iglap, sumabog ang galit ni Chungoan. Hinawakan niya ang leeg ni Tam Niem An, idinikit siya sa mesa at galit na tumingin sa akin. Bakit nasa kanya yan? Ngumiti ako ng bahagya at nagkibit balikat. Ninakaw niya. Tiningnan ni Chungoan si Tam Niem An na lubos na natatakot at lalong hinigpitan ng hawak. Kahit ito, hinintuan mo. Sa sandaling iyon, puno ng kawalan ng pag-asa at takot ang mukha ni Tam Niem An. Gustong-gusto ko ang takot sa mga mata niya. Nagkibit balikat ako at walang ingay na sinabi. Sabi ko na, baliw siya. Pagkatapos, ngumiti ako ng may panunuya at mali siya. Hindi na makapag-isip ng maayos si Tam Niem An. Hindi niya maintindihan kung paano ko nakilala si Chungoan o kung bakit siya ang mapapangasawa ko. Hindi na rin siya makahinga. Umaagos ang luha niya, namumula ang mukha dahil sa kakulangan ng hangin. Walang nangahas na pumigil kay Chungoan. Ngoan, mamamatay na siya. Hinawakan ko ng mahina ang braso ni Chungoan at malumanay na sinabi, kung ganoon, nararapat lang yan. Ngumisi si Chungoan pero hindi pa rin niya binibitawan. Ngumiti siya ng may halong mali siya. Napabuntong hininga ako. Hindi siya dapat mamatay ng ganoon kadali. Masyado yung madali para sa kanya. Kaya nagsalita ulit ako, Ngoan, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba gustong makipag-usap sa akin? Nang marinig niya ito, agad na bumitaw si Chungoan na wala ang galit sa kanyang mga mata. Hinablot niya ang kwintas mula sa leeg ni Tam Niem An at lumapit sa akin. Pasensya na, nagalit lang ako kanina. Dahan-dahan niyang isinuot ang kwintas sa leeg ko, yumuko, at bumulong malapit sa leeg ko. Adyan, namimiss kita. Sa wakas, bumalik ka na rin. Ngumiti ako at tumango. Oh, bumalik na ako. Malapit na ang klase, magpakabait ka, pumasok ka na. Pagkatapos ng klase, pupuntahan kita. Okay? Tinapik ko ang likod niya. Malumanay ang boses ko na parang hinintuan ko siya. Tiningnan ko si Tam Niem An na hingal-hingal at bahagyang itinaas ang kilay ko. Pagkatapos ng kaguluhang ginawa ni Chungoan, walang nangahas na guluhin ako buong araw na yon. Lalong napuot si Tam Niem An sa akin, pero hindi na siya nangahas na mangistorbo. Pagkatapos ng klase, nagmadali siyang umuwi. Natatakot. Sawa ka na ba sa pagtingin? Hindi naman ako tatakbo. Natatawa akong nagsalita nang makita ko si Chungoan na nakatitig sa akin. Inilapat niya ang mukha sa palad ko at umiling. Hindi pa rin sapat. Nakilala ko si Chungoan sa probinsya. Noon, dahil sa sobrang pagiging palalo at yabang, ipinadala siya ng kanyang lolo sa probinsya para magtrabaho. Ang ibong yari sa kahoy sa kwintas ay kanyang hinintuan. Noong aalis na siya, pinilit niya ang pamilyang Lam na iuwi ako, pero tumanggi ako. Si Chungoan ang alas ko at hindi ko maaring ipakita ang barahang ito nang masyadong maaga. Kung hindi, pagka-uwi ko rito, wala na akong maipapakita. Anong iniisip mo? Nang makita niya akong natulala, medyo nainis si Chungoan at hinintuan ang kamay ko. Iniisip ko kung kailan mo ako iuwi, pang-aasar ko, habang tinitingnan ng mamahaling sasakyan na hindi pa rin gumagalaw. Ngumiti siya ng bahagya. Gusto ko lang makasama ka ng mas matagal. Pagkatapos, sumandal siya at sinabi sa driver, Lutots, magmaneho na. Pagdating ko sa bahay, may basag na basong kristal agad sa paanan ko. Ano yan? Isang hamak na babae lang naman. Pero ang yabang-yabang niya, sino si Chungoan para tulungan siya? Nabighani na ba siya? Galit na galit si Nanin. Sunod-sunod ang mga salita niya. Tiningnan ko ang lalong dumidilim na mga mata ni Chungoan at bahagyang ngumisi. Kaya pala masyado kayong nag-aalala sa akin ng pamilyang Tam. Ngumisi si Chungoan ng may halong mali siya. Hinawakan ang kamay ko at kalmadong pumasok sa bahay. Tiningnan ko ang mga nagulantang na mukha ni Nanin at Tam Niem An.
Pagkatapos ay ang mga durog na porselana sa sahig. Yumuko ako para itago ang kasabikan sa aking mga mata. Sa wakas, nagsimula na ang magandang palabas. Hinila ako ni Chungoan para maupo sa sofa at malamig na tiningnan si Nanin. Bakit? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo kung sino ang tutulungan ko? Pinigilan ni Nanin ang galit at pilit na ngumiti. Chu, bakit ka napadaan dito? Ngumisi si Chungoan. Walang pakialam. Wala namang malaking dahilan. Gusto ko lang tulungan si Ajian na makaganti. Biglang nanigas ang mga mukha ni Nanin at Tamniam-an. Hindi na rin nila napigilan ang pekeng ngiti. Tiningnan ako ni Chungoan. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Nanin. Kanina, hinintuan mo si Ajian, di ba? Lumapit ka rito at mag-sorry. Nagulat si Nanin, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo? Ang nanay ko pa ang magsusorry sa kanya. Biglang sumigaw si Tamnim-an mula sa likod ng kanyang ina, puno ng galit. Pero nang makita ang malamig na tingin ni Chungoan, agad siyang tumahimik. Ngumiti ako ng mahina at malumanay na sinabi, okay lang, tita, hindi mo na kailangang lumapit. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Maingat ang boses ko, may nangiti ng pag-unawa. Nang lumapit ako kay Nanin, nakita ko ang puot at galit sa kanyang mga mata. Napakasaya nito, pero hindi pa rin sapat. Matagal na hindi nagsalita si Nanin. Pero nang makita niya ang lalong lumalamig na tingin ni Chungoan, yumuko siya. Tioyan, hindi ko sinasadyang magsalita ng masama. Isang pamilya tayo, kaya huwag mo nang isipin iyon. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Masyado kang magalang? Tita, tiningnan ko siya ng diretsyo. Lalong lumalim ang nangiti ko at walang ingay na sinabi, ang ganda ng peklat mo. Tita, ang peklat na yon ang pinakamalaking bangungot ni Nanin. Ang bagay na pinakaayaw niya, parang tatak ng alipin noong unang panahon. Isang kahihiyan para sa kanya. Dating ipinagmalaki ni Nanin ang kanyang kagandahan, pero ngayon, ang mukha niyang iyon ang naging matalim na tinik sa kanyang puso. Halos mawalan ng kontrol si Nanin. Itinulak niya ako sa sahig at sinampal ako. Tumayo agad si Chungoan, pero bago pa siya makalapit, sinadya ko nang ibinagsak ang mukha ko sa mga durog na porselana sa sahig. Dumugo agad ang baba ko, pero kinalkula ko ng maayos ang puwersa at ang gulo mukhang malala, pero hindi naman masyadong masakit. Nang makita ni Chungoan ang dugo sa mukha ko, hinawakan niya ang leeg ni Nanin at galit na sinabi, gusto niyo bang mamatay? Namutla si Tamnim-an at natakot na lumapit. Su, pakikalmahan mo ang nanay ko. Tiningnan siya ni Chungoan ng may matalim na tingin. Umalis ka? Mabilis na bumalik si Tam Kientuyen sa bahay. Pagpasok niya, nakita niya si Nanin at Tamnim-an na pinipigilan ng mga gwardiya at may isang maliit na kutsilyo na itinapon sa sahig. Natigilan siya, hindi makahinga ng maayos. Si Chungoan ay hindi nagmalabis. Nakatitig lang sa doktor ng pamilya na binabanda ang sugat ko. Hindi man lang tiningnan si Tam Kientuyen. Anong nangyari rito? Shu, tanong ni Tam Kientuyen. 3 pagpipilian, malamig na sinabi ni Chungoan. Pinuto lang salita niya. Una, hiwain mo ang sarili mong mukha. Pangalawa, tapusin na ang pamilyang Tam. Pangatlo, ipadala mo ang babaeng baliw na yan sa ospital ng mga may sakit sa isip. Namutla agad ang 3. Lalong dumilim ang mukha ni Tam Kientuyen at may bahid ng galit sa tingin niya kay Nanin at Tamnim-an. Pipiliin ko ang pangatlo, sabi niya nang walang emosyon, pero may lamig sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, may problema talaga ang isip niya, kaya kailangan siyang gamutin ng maayos. Nagulat si Nanin at Tamnim-an, puno ng takot at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Bahagyang itinaas ko ang kilay, ninanamnam ang kasiyahan sa aking puso. Noon, pinagsama-sama nila ang nanay ko para ipadala sa ospital ng mga may sakit sa isip. Naisip ba nila noon na darating ang araw na ito para sa kanila? Matagumpay ang unang plano. Nang ilabas si Nanin, tinawag si Chungoan ng kanyang lolo sa pamamagitan ng sunod-sunod na tawag. Hinawakan ng mahigpit ni Tamnim. Ansinhan Nin, ayaw bumitaw. Itinulak ang mga doktor na lumalapit, umiyak at nagmamakaawa kay Tam Kientuyen na nanatiling tahimik. Hindi sakit ang nanay ko. Pakikalmahan mo. Huwag mo siyang ipapadala roon. Umiiyak siya ng sobra.
Hanggang sa nawalan na ng pasensya si Tam Kien Tuyen. Hinintuan siya at sinampal ng malakas. Umalis ka sa kwarto. Nakatayo ako sa gilid. Dumilim ang aking mga mata. Parang eksenang ito noong 7 taong gulang ako. Noon, para agawin ang shares ng nanay ko, nagsabutan si Nanhanin at Tam Kien Tuyen para ipadala siya sa ospital ng mga may sakit sa isip. Hinawakan ko rin ng mahigpit ang nanay ko. Itinulak ang mga doktor at nagmakaawa kay Tam Kien Tuyen, pero isang sampal lang ang natanggap ko. Tunay na karma. Ngumisi ako ng mapanlibak. Habang dumadaan ako kay Nanin, bumulong ako. Hindi mo naman iniisip na nanalo na ako? Diba? Tam Kien, dahan-dahan kong tinanggal ang maskara ng kabaitan at ngumiti ng malupit. Paano naman? Nagsisimula pa lang ito. Sa ganitong paraan, paano ako makukontento? Isinara ng nanay ko sa ospital ng mga may sakit sa isip sa loob ng 1 taon. Noong 8 ako, sumang-ayon siyang umalis nang walang dala para lang makalabas. Noong araw na yon, pumunta siya sa bahay ng pamilyang Tam para sunduin ako. Pero naghintay na sina Nanin at Tam Niem An sa pintuan. Nagmalaki at mayabang sa harap ng nanay ko. Ngumisi si Tam Niem An at sinabi, "Ang nanay mo, baliw. Ikaw, maliit na baliw. Nararapat lang na itapon ka ng tatay ko." Sumugod ako sa kanya. Nag-away kami. Sinampal ako ng malakas ni Nanin. Ang nanay ko, na nasa bingit na ng pagkabaliw, tuluyang nawala sa katinuan. Kinuha niya ang gunting sa mesa at hinintuan ang mukha ni Nanin. Pagkatapos, sa gitna ng gulo, nadulas siya mula sa hagdan. Mula noon, nawala na ang nanay ko magpakailanman. Itinapon ako sa probinsya. Walang nag-aalaga sa akin, maliban sa isang matandang babae na tumanggap ng pera para alagaan ako. Sinabi ni Nanin na pahirapan ako, pero hindi siya naging malupit. Ginamit niya ang pera para pag-aralin ako at sinabihan akong mamuhay ng maayos. Bago siya namatay, hinawakan niya ang kamay ko at hiniling na kalimutan ko ang lahat at mamuhay ng payapa. Hindi ako sumang-ayon. Ang mga utang na ito, babawiin ko isa-isa. Ang mga hinintuan na ito, babayaran nila gamit ang buong buhay nila. Nang pinasok ko ang mga kasambahay sa kwarto ni Tam Niem An, umiiyak pa rin siya. Nang makita niyang itinapon ang mga gamit niya, namula ang mga mata niya at sumigaw. "Anong ginagawa niyo? Ayaw niyo na bang magtrabaho sa pamilyang Tam?" Dahan-dahan akong pumasok. Kalmado ang boses. Dahil gusto pa nilang magtrabaho rito, kaya nila ito ginagawa. "Tam Gian, huwag kang magmalaki. Kwarto ko ito?" Sigaw ni Tam Niem An. Galit na parang gusto niya akong pilasin. Ngumisi ako at malumanay na sinabi, "Malapit na itong hindi na maging kwarto mo." Walang pakialam kong kinuha ang isang larawan sa mesa si Tam Niem An na nakayakap kay Tam Kien Tuyen at Nanin. Masayang masaya, parang isang tunay na pamilya. Hinintuan ko ang larawan sa sahig at bumagsak ito nang may ingay ng basag na salamin. "Tam Gian!" Galit na sumigaw si Tam Niem An at sumugod sa akin. Mabilis ko siyang hinintuan sa dingding. Ginagamit ko lang ang paraan na ginamit mo sa akin noon. Anong karapatan mong magmalaki? Lalong hinigpitan ko ang hawak ko. Noon, ang larawang pinunit mo ay ang tanging larawan ko kasama ang nanay ko. Lalong namula ang mukha ni Tam Niem An. Humihina na ang lakas niya. Pagkatapos ng ilang segundo, binitawan ko siya. Bumagsak siya sa sahig. Hingal-hingal. Yumuko ako at tiningnan siya mula sa itaas. Pero ang mga salita ko ay para sa mga kasambahay na naglilinis sa likod. Sunugin ang lahat ng larawang ito. Tumango ang mga kasambahay at nagpatuloy sa trabaho. Umaasa ka lang kay Chungoan, kaya huwag kang masyadong magmalaki." Sabi ni Tam Niem An, hindi pa rin sumusuko. Nakatitig sa akin. Ngumiti ako ng walang pakialam. Umaasa nga ako sa kanya. Kaya hindi ba dapat akong magmalaki? Ang ganitong itsura ko ay parang isang kontrabida na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Tumawa rin si Tam Niem An, pero may bahid ng dilim sa kanyang mga mata. Nagpapanggap ka lang na gusto mo siya, pero ginagamit mo lang siya, di ba? Ang kwintas na yan, sinadya mong ilagay sa mga gamit mo. Para makita ko, para magmukha itong mahalaga, para agawin ko ito. Kahit ang sugat sa mukha mo, sinadya mo rin yon, di ba?
Mahal na mahal ka ni Chungoan. Pero kapag nalaman niyang ginagamit mo lang siya, anong tingin mo ang mangyayari sa'yo? Nagkibit balikat ako at kalmadong umupo sa sofa. Kung ganoon, sige, sabihin mo sa kanya. Nagulat si Tamnim An. Hindi maintindihan ang kalmado kong reaksyon. Ano ang relasyon mo kay Chungoan? Tanong niya. Bahagyan ng umiti ako. May halong panunuya sa aking mga mata. Si Chungoan ay isang maswerteng baraha lang na lumitaw sa laro ko. Noong 16 ako, ang 8 taon ko sa probinsya, dumating si Chungoan. Alam ko ang pangalan niya mula pa noong nasa bahay pa ng pamilyang Tam. Alam ko kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng pamilya niya. Kaya nagsimula akong lumapit sa kanya. Noon, dahil sa sobrang yabang, ipinadala siya ng kanyang lolo sa probinsya para magtrabaho sa bukid at disiplinahin ang ugali. Si Chungoan ay palalo. Matigas ang ulo, malamig, at walang pakialam sa iba. Puro utos lang, pero hindi ko yun ininda. Ginawa ko ang lahat para mapasaya siya kapag ayaw niyang magtrabaho sa bukid. Ako ang gumagawa para sa kanya. Kapag gusto niyang magpahinga, hinintuan ko siyang sumandal sa hita ko at pinaypayan ko siya. Noong taglamig, nang magkasakit siya at gustong uminom ng sabaw ng isda, ako mismo ang bumaba sa ilog para manghuli ng isda at nagpuyat para alagaan siya. Naramdaman ko na nagbabago ang ugali ni Chungoan sa akin at natuwa ako. Ibig sabihin, kapag bumalik ako sa pamilyang Tam, magiging malakas na baraha siya para sa akin. Pero alam ko rin na hindi pa yon sapat. Habang nagpaplano ako ng susunod na hakbang, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya ni Chungoan. Ang kanyang tiyuhin para agawin ng mana, nagpasalubong ng mga pumatay sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay itinuro ang dulo ng baril kay Chungoan. Noong gabing yon, ipinagkanulo siya ng kanyang tapat na gwardiya. Dinala ko si Chungoan sa bundok. Sinabihan siyang magtago at tawagan ng mga tulong habang ako ang umagaw ng pansin ng mga kalaban. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagbago ang tingin ni Chungoan sa akin. Nang iligtas siya at makita ako sa bundok, niyakap niya ako ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. Narinig ko ang kanyang boses na basag. At dyan, wala na akong mga magulang. Sa unang pagkakataon, naawa ako sa kanya. Naisip niya na iuwi ako sa pamilyang Tam, pero tumanggi ako bahagyang dahil hindi pa tamang oras. At bahagyang dahil lumalala na ang kalusugan ng matandang babae. Hinintuan ko si Chungoan na kumuha ng magaling na guro para turuan ako at doktor para alagaan ng matanda. Hindi kailanman tumanggi si Chungoan sa kahit anong hiling ko. Bago siya umalis, isinuot niya ang kwintas sa leeg ko. Ayan, hinintuan ko ito. Tinuruan ako ng mga magulang ko ng pag-ukit. Sila rin ay nagkakilala dahil dito. Balak ko sanang ipakilala ka sa kanila, pero wala na akong pagkakataon. Ituring mo na lang itong regalo ng pakikipagkita mula sa kanila. Sa sandaling iyon, hindi ko maaring tingnan ang kanyang mga mata na puno ng sinseridad. Hindi niya alam na lahat ng ito ay bahagi ng plano ko, kahit ang pagliligtas sa kanya sa bundok ay dahil pamilyar ako sa lugar at alam ko kung paano makatakas nang hindi mahuhuli. Ang mga sakripisyong may kalkulasyon ay nagdulot ng tunay na damdamin mula kay Chungoan. Siya ang naging pinakamatalas na espada sa kamay ko. Binalik ko ang aking isip at tiningnan ang nanigas na mukha ni Tamnim An. Sa halip na mag-alala sa relasyon ko kay Chungoan, mag-alala ka muna sa sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Alerto. Sumandal ako sa sofa. Kalmado ang boses. Hindi mo ba alam kung bakit biglang ipinapauwi ako ni Tam Kintuyen? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Tamnim An. Alam niya? At noong unang gabi ko sa bahay, narinig ko ang usapan nila ni Nanin. Ipinapauwi ako ni Tam Kintuyen para ipakasal sa isang 40 anyos na lalaki. Si Givong ng Tungan Group sa isang lihim na kasalan at maghihintay hanggang sa tamang edad ko para sa formal na kasal. Kapalit ng pagkakataon sa negosyo para sa pamilyang Tam. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Tamnim An, lalong hindi mapakali. Hindi mo ba talaga naiintindihan o ayaw mo lang maintindihan? Sabi ko, nakasandal sa upuan. Noon, ako ang napili nila ni Hanin para ipakasal kay Jivong. Pero ngayon, hindi na nila maaring galitin si Chungoan at hindi rin nila maaring galitin si Jivoong. Sino kaya ang ipapalit nila?
Ang mga salita ko ay parang hangin, pero mabigat ito para kay Tham Niem An. Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na tunog. Hindi maaari. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Ako ang tunay niyang anak. Bulong niya. Sinusubukang kumapit sa huling pag-asa. Ngumisi ako. Hindi ba ako rin anak niya? Pero tingnan mo, ang ina ko, baliw. At ang ina mo, ang puting buwan niya. Ngayon, ipinapadala niya ang ina mo sa ospital ng mga may sakit sa isip dahil sa akin at kay Chung Ngo-an. Pero pagkatapos ng ilang panahon, ilalabas din niya ang ina mo dahil mahal niya kayo. Tiningnan niya akong nagpapatuloy sa pagsasalita. Sinusubukang kumapit sa pag-asa. Tumayo ako at tinapik ang balikat niya. Kung gayon, good luck kapag nawalan na ng pag-asa ang tao. Sinasabi nila sa sarili ang mga kasinungalingan. Si Inay, si Nhanin, si Tham Niem An, lahat sila ay umasa sa lalaking iyon. Pero ako, hindi. Matagal ko nang nalaman na ang tunay na kalaban sa lahat ng trahedyang ito ay si Tham Kien Thuyen at ang kanyang karma ay malapit nang dumating. Pagkatapos ilabas si Nhanin, bihira nang umuwi si Tham Kien Thuyen. Si Tham Niem An ay itinapon sa dating imbakan na kwarto ko. Araw-araw pagkatapos ng klase, hinintuan ako ni Chung Ngo-an para mag-aral. Pero hindi ako naiinis dahil kailangan ko ng kaalaman para mabawi ang kumpanyang itinatag ng nanay ko. Mga araw ang lumipas ng payapa hanggang ngayon. Pagka-uwi ko mula sa pag-aaral kasama si Chung Ngo-an, hindi pa ako nakakapasok sa kwarto nang biglang lumuhod sa harap ko si Tham Niem An. Puno ng pasa ang kanyang pisngi. Tham Jian, mali ang ginawa ko noon. Iligtas mo ako. Pakikalmahan mo. Ayoko kay Jivong. Sabi niya, umaagos ang luha. Tiningnan ko siya, pero hindi ako nagsalita. Hinawakan niya ang pantalon ko. Dinala ako ng tatay ko kay Jivoong. Pinag-usapan nila ang kasalan. Tumutol ako, kaya hinintuan niya ang buhok ko at sinampal ako sa harap ni Jivoong. Namumula ang kanyang mga mata. Natatakot pa rin. Naalala ko nung unang araw ko rito, nang marinig ni Tham Niem An na ipapakasal ako kay Jivoong. Sobrang saya niya. Ngayon na siya ang kailangang magdusa, ngayon niya lang naramdaman ang sakit. Nakasandal ako sa pinto. Kalmado ang boses. Bakit ko kailangang iligtas ka? Tumigil ang paggalaw ni Tham Niem An. Dahan-dahang itinaas niya ang ulo. Nanigas. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ikaw ang unang humingi ng tulong sa kalaban. Pagkatapos, itinulak ko ang pinto. Pero biglang sumugod si Tham Niem An. Chung Ngo-an. Nasa panganib si Chung Ngo-an. Tumigil ang kamay ko. Hinintuan ko siyang pumasok. Sabi mo na nga. Simpleng sinabi ko, lumunok si Tham Niem An. Kailangan mong ipangako na ililigtas mo muna ako. Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Sige. Lumiwanag ang mga mata niya. Parang nanalo siya sa pustahan. Kanina, nang umalis ako sa restaurant, nakita ko ang driver ni Chung Ngo-an na sumakay sa likod ng isang kakaibang sasakyan. Siguradong hindi para kay Chung Ngo-an. Tiningnan ko siya at sinabi, alam ko na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ilak mo ang pinto. Agad siyang umalis at nilak ang pinto. Tinawagan ko si Chung Ngo-an at mabilis niyang sinagot, namimiss mo na ba ako? Adyan, sabi ni Tham Niem An, nakita niya ang driver mo na sumakay sa likod ng kakaibang sasakyan sa restaurant. Diretso kong sinabi, nag-aalala ka ba sa akin? Tanong niya. Masaya ang boses. Oo, nag-aalala ko. Prangkang sagot ko. Talagang nag-aalala ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba sa puso ko. Ayaw ko siyang mapahamak. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, sinabi ni Chung Ngo-an, huwag mag-alala. Alam ko na kung sino ang kinikita niya. Sino? Tanong ko. Ang pinsan ko. Sagot niya. Ang anak ng tiyuhin ko. Natigilan ako? Ang tiyuhin niya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Oo, ang anak niya. Mula pagkabata, magalang siya. Mabait. Kaya pagkatapos aristuhin ang tatay niya, hinintuan siya ng lolo ko na umalis kasama ang nanay niya. Pero paminsan-minsan, pinapayagan siyang bumalik. Gaano kalaki ang panganib? Diretsong tanong ko. Wala naman. Sagot niya nang walang pakialam. Palagi siyang binabantayan ng lolo ko sa dilim. Hindi niya lang alam. Sa tingin niya, kaya niyang lokohin ang lahat sa pagpapanggap na inosente. Pero sa paligid natin, sino ang tanga? Bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya.
Maliban na lang kung gusto ko talagang magpaloko. Natigilan ako, bakit? Pero agad kong pinagsisihan ang tanong. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, siguro dahil ang pag-ibig ay nagpapabuta sa tao. Nagulat ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumawa siya ng mahina, matulog ka na. Kung talagang nag-aalala ka sa akin, bukas, bigyan mo ako ng mas maraming oras para makipag-usap. Nang magdilim ang screen, narinig ko pa rin ang malakas na tibok ng puso ko. Kinabukasan, Sabado, uminom si Tam Kien Tuyen ng gatas at tinignan si Tam Nim An. Mamaya, sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Ji Buong. Lihim akong tiningnan ni Tam Nim An. Kalmado akong nagpunas ng bibig at sinabi, hindi na niya kailangang makipagkita kay Ji Buong. Kalimutan mo na ang plano na yan. Tiningnan ako ni Tam Kien Tuyen. Anong sinabi mo? Diretso ko siyang sinagot. May problema ka ba ron? Puno ng galit ang mga mata niya. Sumandal ako sa upuan at ngumisi ng mapanlibak. Palagi kong iniisip, sa buong buhay mo, may nagawa ka na bang bagay gamit ang sarili mong kakayahan? Tamgiyan, galit na sigaw niya. Dumilim ang mga mata. Natakot si Tam Nieman. Nahulog ang mga kubyertos niya. Hindi makahinga ng maayos. Gumaganti ka ba sa akin? Tanong ni Tam Kien Tuyen. Tumawa ako? Sabi mo pa, nagsisimula pa lang ito. Ang kumpanya ay itinatag ng nanay ko. Hindi mo ito magagalaw? Kaya ako ang gusto mong galawin. Gusto mo ba akong patayin? Halos sumigaw siya sa huling salita. Nawala ang ngiti ko at tinitigan ko siya. Talagang naisip mo bang gawin niyon? Kung papatay ka, sa tingin mo, makakalusot ka ng buo. Ngumisi siya ng mayabang. Yumuko ako, bahagyang ngumiti, at tiningnan siya ng may ibig sabihin, paano mo nalaman na hindi ako makakalusot ng buo? Lumamig ang hangin sa kwarto. Humangin mula sa bintana, dala ang lamig mula sa lupa. Kalmado akong tumayo. Busog na ako. Tiningnan ko si Tam Nim An. Gawin mo lang ang mga bagay mo ngayon. Huwag mo siyang pansinin. Pagkatapos, lumabas ako ng bahay. Nang bumisita ako kay Nanin sa ospital ng mga may sakit sa isip, malinis pa rin siya. Pero puno ng galit ang mga mata niya. Ngumiti ako. Matagal na rin, di ba? Tam Jien, huwag kang masyadong magmalaki. Ilalabas ako ni Kien Tuyen. Sabi niya, puno pa rin ng pag-asa. Tumango ako. Siyempre, ikaw ang puting buwan niya. Ang pinakamamahal niyang babae. Nang marinig ang pangalan ng anak niya, nagbago ang mukha ni Nanin. Umupo ako sa harap niya. Hinintuan lang ng rehas. Hindi ako ang gumawa ng kahit ano kay Tam Nim An. Ang lalaking pinakamamahal mo ang nagpapakasal sa kanya kay Ji Buong. Alam ni Nanin kung sino si Ji Buong dahil siya ang dating hinintuan niya para sa akin. Namutla siya, hindi maari. Mahal na mahal ni Kien Tuyen si Nim An. Inilabas ko ang cellphone ko at ipinakita ang larawan ni Tam Nim An na bugbog na bugbog. Mahal nga, sabi ko. Tinitigan ni Nanin ang larawan. Nagpupumiglas ang mga mata niya. Paano siya nabugbog ng ganyan? Hindi maaring gawin niyon ni Kien Tuyen. Ikaw ba ang bumugbog sa kanya? Hindi ko napigilan ang pag-ikot ng mga mata. May sakit ka nga talaga. Inilabas ko ang isang bungkos ng maliliit na larawan at hinintuan sa kanya. Ang pinakamamahal mong anak, tingnan mo ng maayos. Sa mga larawang yon, makikita si Tam Kien Tuyen kasama ang isang batang lalaki na may hawig sa kanya. Kalmado akong nagsalita. Ang batang ito, 1 taon lang ang bata kay Tam Nim An. Nasa parehong paaralan. Nasa ibabang palapag ng klase niya. Anak ba niya ito? Tanong ni Nanin. Basag ang boses. Parang matandang walang lakas. Tumango ako. Namatay ang ina niya dahil sa komplikasyon sa panganganak. Siya at si Tam Kien Tuyen ay dating magkaklase. Gusto mong makita ang mukha ng ina niya? Sa takot ng mga mata ni Nanin, inilapag ko ang larawan ng babaeng iyon. Gaya ng inaasahan, namula ang mga mata niya, hinigpitan ng hawak sa larawan, hanggang sa magusot ito. Ang babae sa larawan ay kamukha niya. O mas tama, si Nanin ang kamukha ng babaeng iyon. Ngumisi ako ng malamig. Sino ang tunay na puting buwan? Sino ang kapalit? Nakilala ni Tam Kien Tuyen at Nanin noong kabataan, pero naghiwalay dahil sa pera. Pinili niyang pakasalan ng nanay ko, pero hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Kaya hinintuan niya si Nanin dahil kamukha niya ang babaeng yon.
Nang magbuntis si Nanin kay Tham Niem An, muling nagkita si Tham Kien Tuyen at ang tunay na puting buwan at nagkaroon sila ng anak. Sa kasamaang palad, namatay ang babaeng yon. Para masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak na lalaki, nagsimulang magplano si Tham Kien Tuyen. Ginamit niya si Nanin para agawin ang shares ng nanay ko. Pagkatapos ay hinintuan siyang pamahalaan ng kumpanya. Kapag lumaki na si Tham Niem An, itatapon niya si Nanin. Ipapakasal si Tham Niem An sa isang mayamang pamilya para sa kapangyarihan at sa huli, iuwi ang kanyang anak na lalaki para magmana ng lahat ng pamilyang Tham. Kalmado kong ikinuwento ang bawat hakbang ni Tham Kien Tuyen. Bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Nanin. Inilabas ko ang cellphone ko at pinatugtog ang isang recording mula sa opisina ni Tham Kien Tuyen. Sa recording, lasing siya pero malinaw ang bawat salita. Hay, inalagaan ko ng maayos ang anak natin. Pinag-aral ko siya sa pinakamagandang paaralan. Lahat ng pinakamaganda para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sa hinintuan, lahat ng akin ay sa kanya. Si Nanin, ipinadala na sa ospital ng mga may sakit sa isip ngayon. Balak ko sanang ilang taon pa bago siya alisin. Pero dahil kay Chungoan, napabilis ang plano. Pero okay lang, matatag na ang kumpanya. Wala na siyang silbi. Balak ko sanang ipakasal muna si Tham Gian. Pero may relasyon siya kay Chungoan. Kaya pinalitan ko ng plano na ipakasal muna si Tham Niem An. Kapag natapos ang deal kay Jivong, hindi na kailangang mag-alala ang anak natin sa hinintuan. Hay, bakit kailangan mong umalis? Nung kakakita ko pa lang ulit sa'yo, balak ko sanang iuwi ka sa pamilyang Tham. Hindi mo alam kung gaano ako nadidiri sa pagharap kay Nanin, isang murang kapalit. Nang matapos ang recording, natulala si Nanin. Walang laman ng mga mata, umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Lalong lumakas ang tawa niya. Parang inilalabas ang lahat ng dugo at luha na pinigilan niya. Ang peklat sa kanyang mukha ay parang muling nadurog. Halos magdugo. Tham Gian, nanalo ka na. Masaya ka ba? Nagmalaki ka ba? Tanong niya. Tumatawa at umiiyak. Sumandal ako sa upuan. Magaan ang boses. Bakit ako magiging masaya? Ang pinakamasaya ay dapat si Tham Kien Tuyen. At ang anak niya, di ba? Biglang tumahimik si Nanin. Hindi na siya tumawa o umiyak. Nakatitig lang sa mesa, bumubulong ng mga salitang hindi marinig. Nagkibit balikat ako, bahagyang ngumiti at umalis. Ang mga baraha ay nahulog na. Ang sasakyan ni Chungoan ay nakaparada sa labas ng gate. Pagpasok ko, isinandal niya ang ulo sa balikat ko. Ang tagal mo naman. Mas marami kang sinabi sa kanya kaysa sa akin. Gutom na ako. Hinintuan ko ang kanyang malambot na buhok. Pasensya na. Hindi ko napansin ang oras. Kain na tayo. Anong gusto mo? Humalakhak siya. Gusto ko ng luto mo. Okay? Lahat para sa'yo. Pihira akong mangumiti ng ganon kasaya. Sa villa ni Chungoan, parang kamera siya na laging nakasunod sa akin. Tumigil ako sa paghahalo ng itlog at tiningnan siya ng walang magawa. Baka gusto mong manood ng TV. Ayoko maglaro ng game. Ayoko. Kung ganun, wala kang gustong gawin. Sumuko ako at nagpatuloy sa paghahalo. Hinintuan ang kanyang mainit na tingin. Parang isang malaking aso na naghihintay ng pagkain. Pagkatapos mong kausapin si Nanin, anong reaksyon niya? Tanong ni Chungoan. Tumatawa? Umiyak. Sagot ko habang naglalagay ng mantika sa kawali. Naaalala ko ang huling itsura ni Nanin at bahagyang dumilim ang aking mga mata. Kailangan ko bang magpanggap at palayain siya? Tanong niya. Umiling ako. Hindi na kailangan. Hindi natin kailangang makialam. Sinhanin, makakalabas din siya. Sigurado ako. Ngumisi si Chunwan. Huwag sabihing hinintuan mo na ito noong ipinangako mong ililigtas si Tham Niem An. Tumawa ako. Oh, hinintuan ko na ito. Pero dahil rin sa sinabi niyang nasa panganib ka, parehong dahilan. Hindi pa rin masyadong masaya si Chungoan. Nakatitig lang sa akin. Ngumiti ako. Mamaya, gagawa ako ng dessert para sa'yo. Okay, gusto mo ng strawberry? Agad siyang tumayo. Gusto ko ng strawberry. Bahagyang ngumiti ako. Tunay na madaling pakikalmahan ang baliw na ito. Pagka-uwi ko sa bahay, gabi na. Hindi umuwi si Tham Niem An pagkatapos ng away namin kanina.
Pagpasok ko, nakita ko agad ang isang batang lalaki sa sofa, ang anak ni Tham Kien Tuyen sa labas. Ang nakita ko sa larawan. "Anong tinitingnan mo?" sabi niya, mayabang at mapanghamon. Tumawa ako. "Magsalita ka ng maayos. Kung hindi, babaliin ko ang mga ngipin mo isa-isa." Nawala ang nangiti ko. Malamig ang tingin ko. Natigilan siya, parang manok na natalo sa laban. At agad na tumahimik. Kalmado kong hinintuan ang tingin ko. Tunay na basura. Hindi man lang kasing lakas ng loob ni Tham Niem An. Sa ikalawang palapag, nakita ko si Ging No, ang kasambahay, nakakatapos lang maglinis. Ano nang nangyari? Tanong ko. Binabaan niya ang boses. Dumating siya para humingi ng pera. At marami pa. Galit na galit ang amo. Naisip ko, hindi maaaring maging kuripot si Tham Kien Tuyen sa tunay niyang anak. Pero kung humingi pa rin siya ng ganong kalaking pera, malamang natalo siya sa sugal. Maliit pa ang edad, pero wala nang natutunang maganda. Bulong ko, kung masama ang ugat, mahirap maging mabuti. Tiningnan ako ni Gingano. Kung ganon ang sabihin mo, hindi ba't hinintuan mo rin ang sarili mo? Tumawa ako, okay lang. Hindi rin naman ako mabuti. Pumasok ako sa kwarto. Pagkatapos nito, malamang iwi na ni Tham Kien Tuyen sinhanin. Pero sa pagkakataong ito, magiging bantay niya ba siya? O magiging hatol niya? Excited na akong makita. Nang lihim na iuwi sinhanin, kumakain ako kasama si Chungoan. Puno ng pagkain ng mesa. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Tinanong ko, kumusta ang pinsan mo? Kalmado siyang sumagot habang naglalagay ng pagkain sa pinggan ko. Binayaran niya si Lutuk para guluhin ang sasakyan ko, pero nahuli agad. Inamin na ni Lutuk ang lahat. Nasa presinto na silang dalawa. Hinintuan ko ang paglalagay niya ng pagkain. Kung may boses ang pinggan ko, malamang nagmakaawa na itong pakikalmahan mo. Ngumisi siya, nabalik na si Nanin. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Kalmado akong sumagot. Iyan ang laban nila. Bahala sila kung paano ayusin. Wala tayong kinalaman. Naintindihan niya agad ang ibig ko sabihin. Pagkatapos ng hapunan at paglalakad, dahan-dahan kaming bumalik sa bahay ng pamilyang Tham. Pagpasok, amoy dugo agad ang sumalubong. Si Tham Niem An ay nakaupo sa labas ng opisina, tulala. Nawala ang mga kasambahay. Nagkatinginan kami ni Chungoan. Pagkatapos ay lumapit sa pintuan ng opisina. Biglang tinakpan ni Chungoan ang mga mata ko, pero kalmado kong hinintuan ang kamay niya. Okay lang, nakatali si Tham Kien Tuyen sa upuan. Pukpok na bukpok. Dumudugo ang mga sugat. May dugo sa paanan niya, nakasiksik ang tela sa bibig, pero gising pa rin siya. Sa harap niya, si Nanin ay may hawak na kutsilyo, bumubulong ng kung ano. Tumatawa, puno ng kabaliwan ng aura niya. Ang kwarto ay parang impyerno na. Biglang tumingin si Nanin sa akin at sumiklab ang galit ni Chunyoan. Hinintuan niya akong tabigin. Tinitigan ako ni Nanin. Pagkatapos ay sumigaw, "Along, bakit ka nandito? Gusto mo bang kunin ang buhay ko?" Haluang ang pangalan ng nanay ko. Ngumiti ako, katulad ng ngiti ng nanay ko nung nabubuhay pa. Natakot si Nanin. Nanginginig ang kamay na may hawak na kuts. Ilyo, at sumigaw, "Huwag kang lumapit sa akin. Dapat kang mamatay." Pagkatapos, hinawakan niya ang buhok ni Tham Kien Tuyen at galit na sinabi, "Siya, Along, siya ang pumatay sa'yo. Siya rin ang dahilan kung bakit ako nagkaganito." Pagkasabi nito, isinaksak niya ang kutsilyo sa mukha ni Tham Kien Tuyen na nagdulot ng isa pang malalim na hiwa. Nay, huwag ganyan. Sa wakas, natauhan si Tham Niem An. Lumulumo siyang sumugod, yumakap sa binti ni Nanin at humagulgol. Inalis ko ang tingin ko kay Nanin at ibinaba ito sa mukha ni Tham Niem An na puno ng luha. Biglang nagwala si Nanin. Hinawakan ang ulo ni Tham Niem An at tinitigan ako. "Halong, kung gusto mong kunin ang buhay ko, kunin mo na." Itinaas niya ang kutsilyo at malakas na hinintuan ng sariling mukha. Dumugo ito, pero hindi siya tumigil. "Ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Pakikalmahan mo ang anak ko." Tinitigan niya ako. Walang laman ang mga mata. Paulit-ulit na sinasabi, "Pakikalmahan mo ang anak ko. Pakikalmahan mo ang anak ko." Pinanatili ko ang ngiti ko. Pero unti-unting naging blanko ang mga mata ko. Parang hinintuan ako palayo sa mundong ito. Nakita ko ang nanay ko, nakatayo roon.
Umiiyak habang nakatingin sa akin. Nakita ko rin ang matandang babae na nag-alaga sa akin sa probinsya. Umiiyak din. Gusto kong lumapit sa kanila. Pero nang iangat ko ang paa ko, may humawak sa akin. Hinintuan ako pabalik. Lumingon ako si Chungoan. Ngumiti siya sa akin. Malumanay na tinawag ang pangalan ko. Adyan, Agyan. Sa sandaling iyon, naghalo ang ilusyon at katotohanan. Ang nag-aalalang boses ni Chungoan at ang tunog ng sirena ng pulis ay sabay na tumunog sa tenga ko. Yumuko ako at nakita ko ang braso niya duguan dahil sa mahigpit kong paghawak. Agad ko itong binitawan at humingi ng tawad. Pero hinawakan niya agad ang kamay ko. Huwag mo akong takutin. Adyan, mababaliw ako. Puno ng kaseryosohan ang mga mata niya. Walang dugo ang mukha. Bahagyang ngumisi ako at malumanay na sinabi, alam ko na. Pumasok ang mga pulis sa kwarto at nagsimulang maglaho ang tanawin sa harap ko. Parang natapos na ang lahat. Halos kalahating buwan akong nasa ospital. Natapos ko rin ang pakikipagtulungan sa investigasyon. Si Nanin ay muling isinara sa ospital ng mga may sakit sa isip. Si Tham Kien Tuyen ay nasa ospital pa rin. Isang baldado na. Hindi kumakain o umiinom. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang Hai-Hai. Malapit na siyang mabaliw. Si Tham Lim An ay kinuha ng kanyang lolo't lola. Noon, kinutya ni na Tham Kien Tuyen at Nanin ang nanay ko dahil wala siyang pamilyang sumusuporta sa kanya. Nag-iisa lang siya. Pero nakalimutan nila na may anak pa rin ang nanay ko, isang anak na babae na mahal siya. Umupo ako sa ilalim ng sinag ng araw. Nagunat at narinig ang mahinang tunog ng mga buto ko. Hindi na ako pwedeng manatili rito magpakailanman. Nang makita ko si Chungoan na pumasok, agad akong sumigaw. Gusto ko nang makalabas ng ospital. Kain muna ng mansanas, sabi niya. Gusto ko nang makalabas. Gusto ko ng peach. Sumuko ako. Tumalikod at hindi siya tiningnan. Hawak ni Chungoan ang isang hiwa ng mansanas at umupo sa harap ko. Dahan-dahan niyang sinabi, alam mo ba, noong nawalan ka ng malay, hinintuan ko na kung saan ako magpapakamatay. Kinunutan ko siya ng noo at binulungan, baliw, ayokong marinig kang magsalita tungkol sa sarili mo ng ganyan. Alam mo na ngang baliw ako, kaya huwag mo na akong takutin. Sabi niya, inilapit ang mansana sa bibig ko. Kinagat ko ito at dahan-dahang sinabi, magpapahinga pa ako ng 3 araw. Para mapanatag ka ng tuluyan. Lumambot ang mukha ni Chungoan. Halatang gumaan ang loob. Inilapit niya ang isa pang hiwa. Sige. Habang tinitingnan ko si Chungoan, biglang sumakit ang dibdib ko. Tinawag ko ang pangalan niya. Chungoan. Itinaas niya ang tingin. Naghihintay. Pinikit ko ang labi. Pagkatapos ay seryosong sinabi, kung sakaling mapahamak ka sa hinintuan, kaya kong ialay ang buhay ko para iligtas ka. Bam! Hinintuan niya ang kutsilyong panggupit ng prutas sa mesa. Matalim ang mga mata. Sino ang maglalakas loob na kunin ang buhay mo? Papatayin ko muna siya. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos ay malumanay na sinabi, Chungoan, alam mo bang ginagamit ko lang talaga kita? Hindi siya nagulat. Kalmado lang na kinagat ang mansanas. Alam ko mula pa nung simula. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya kakalma. Chungoan. Ginagamit ko lang talaga kita. Ulit ko, umaasang hindi niya kailangang pigilan ang damdamin niya. Tiningnan niya ako ng diretso at malumanay na sinabi, Agyan, gusto kita. Namula ang tenga ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kusang loob akong nagpapagamit sa'yo. Hindi iyan mabibili ng pera. Pero ako, kusang loob ko itong ibinigay. Siyempre, kung sa paggamit na ito, maaari kang magdagdag ng kaunting tunay na damdamin, mas mabuti pa. Ngumiti siya ng may halong kalokohan at kawalang pakialam. Namula rin ang mukha ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mainit ang sinag ng araw sa mukha ko. Puno ng init at ganda. Tunay na damdamin. Siguro meron at marahil sa hinintuan. Lalo pang dadami iyon. Chungoan. Ako si Chungoan. Ang pinakakapuri-puri kong nagawa kamakailan ay ang resulta ng pagsusuri sa kalusugan ni Tham Jian. Perpektong normal siya at medyo tumaba pa nga. Nung una ko siyang nakilala, alam ko na agad na babaeng ito ang maghuhukay ng libingan ko. Walang paraan.
Para makatakas ito ang instinto sa paghusga ng tao na itinuro sa akin ng lolo ko mula pagkabata. Nang makita ko siyang ngumiti ng buong saya habang nakikipag-usap sa akin, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking likod. Kaya malamig ang mukha ko, hindi ko siya pinansin. Gusto ko siyang takutin para umalis. Pero sino ang mag-aakala na hindi lang siya natakot, kundi siya pa ang kusang tumulong sa akin sa mga gawaing bukid. Kapag natutulog ako sa tanghali, tinatakpan niya ako mula sa araw. Noong taglamig, nang magkasakit ako at gusto ko ng sabaw ng isda, siya mismo ang bumaba sa ilog para manghuli ng isda. Naramdaman ko na kakaiba siya. Kapag ngumiti siya sa akin, hindi na ako natakot sa halip. Naisip ko na maganda ang ngiti niya. Noon, iniisip ko na okay lang na hayaan siyang maghukay ng maliit na libingan para sa akin. Pero hindi masyadong malalim. Sa hinintuan, naisip ko na kapag bumalik siya sa pamilyang Tam, dadalhin ko siya para ipakilala sa mga magulang ko. Pero masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sa isang gabi, nawala ang mga magulang ko dahil sa kaguluhan sa pamilya namin. Hindi ko man lang sila nakita sa huling pagkakataon. Kahit ang gwardya ko ay ipinagkanulo ako, iniligtas ako ni Tamjan. Dinala niya ako sa bundok, sinabihan akong magtago at tawagan ng tulong. Habang siya ang umagaw ng pansin ng mga kalaban, naaantig ako. Pero naramdaman ko rin na iniisip niyang tanga ako. Sobrang pamilyar niya sa bundok na yon. Halatang hinintuan niya na ulit akong lokohin. Pero nang hinintuan ko siya sa bundok, nakita ko siyang puno ng dumi. Gusot ang buhok, pero ang mga mata niya ay napakaliwanag. Nakakabigla sa puso. Sa sandaling yon, sumakit ang dibdib ko. Niyakap ko siya at sa unang pagkakataon, sinabi ko, wala na akong mga magulang. Adyan, tinapik niya ang likod ko at malumanay na sinabi, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Sa sandaling yon, naintindihan ko na may utang akong buhay sa kanya. Kaya naisip ko, kung may utang na, hayaan ko na siyang maghukay ng mas malaking libingan. Pero hindi ko inaasahan na malalaman ito ng lolo ko. Tinawag niya ako pabalik at pagkakita sa akin, hinintuan niya ang mesa at sumigaw, Tanga, hindi ka niya gusto. Ginagamit ka lang niya. Hindi ako mapakali. Tumayo ako at sumagot. Paano mo nalaman na hindi niya ako gusto? Ginagamit niya lang ako. Pero bakit hindi iba ang ginamit niya? Galit na galit ang lolo ko. Halos maglaho ang kilay niya sa inis. Dahil ikaw ang itinapon ko sa lugar niya, hinintuan ko rin ang mesa. Puno ng kasiyahan. Kung ganoon, tama nga. Ito ang tadhana. Itinakda ng langit para sa amin. Huwag na tayong mag-usap. Pupuntahan ko na si Adyan para kumain. Tanga, baliw. Sigaw ng lolo ko. Hinintuan ng tasa ng tsaa sa akin. Ngumiti ako nang may ibig sabihin. Nakatayo sa pintuan. Kahit anong sabihin mo, mali ka. Mas magaling akong magpanggap kaysa sa aso. Hayop ka. Walang modo. Malakas pa rin ang lolo ko. Hinintuan ng pamalo at hinintuan ako. Mabilis kong isinara ang pinto at tinawag ang matandang butler para iligtas ako. Ginagamit ako ni Tamjan at walang mas nakakaalam nito kaysa sa akin. Pero wala akong pakialam dahil kusang loob ko itong hinintuan. Kung siya ang magiging berdugo ko, ako pa ang mag-aabot ng pinakamatalas na kutsilyo. Nakulong ako sa pader na itinayo niya at siya rin ay nakulong sa kastilyong hinintuan ko para sa kanya. Kung isang araw, gusto niyang umalis, bubuksan ko ang pinto at sasamahan ko siya sa daang gusto niyang tahakin.